Hi everyone! Welcome to Huy Tara Usap, AM's edition! And for today's episode, hindi lang ako mag-iisa dito as AM. Siyempre, kasamahan ako ng aking co-AMs in one of the leading marketing agency here in the Philippines, Cartal Manila. We're here with Migs Cruz and Vince Policarpio. Okay, so before we start, siyempre magpakialam muna kayo sa ating viewers. Hi guys, I'm Vince. I am Migs. Yes, and there are the accounts Accounts manager manager. from Cartal Manila. Siyempre, hindi niyo pa ako kilala. So, Sino ka daw ba kasi? sino ba ako? Nagsasalita dyan, hindi Ako ka lang niya kilala. naman. Charet. Hi, I'm Nico Garcia, AM din from Cartal Manila. So, AKA Mommy Oni. ako'y tahimik lang sa Siyempre, before we start, gusto ko lang malaman kung kailan kayo nag-start sa Cartal. I started last year. That's July 2, 2024. I started last February, so 8 or 7 months ago. Yeah. Yeah, so you started as intern, diba? Mhm. And now, guys, employee na siya ng Cartal. So, gusto ko na malaman, what made you say yes? Probably since intern nga ako here sa Cartal and then naging employee, one of the reasons na nagstay ako and then nag-guess ako would be yung community itself within the Cartal. Siyempre yung mga kasama ko. Kasi kasama ko si Mami Oni araw-araw. Siyempre. So privileged enough ako. Kasama ko si Doja Cat nandito. Ang Doja Cat ng Cartal. So yun, siguro yung community and then yung mga tao na kasama ko. Ayun naging reasons kung ba't ako nagstay. Since ang positive at the same time, very welcoming sila sa akin. Yeah, totoo naman yan. Kaya din ako tumagal sa Cartal because of the environment, the employees. How about you, Miguel? Since you're 1 year na here, Yeah. saan mo nakita yung Cartal? Actually, same din kami ni Vince. I started as an intern. Pero sa akin, hindi siya school requirement. Like, voluntary siya. So, nirefer lang ako ng friend ko, si Kim. Before, here din siya sa EM din siya Cartal. here sa Cartal. Yeah. So, ikaw, since naka 1 year ka na-excite ka pa ba while working here sa Cartal? Like, may excitement ka pa bang nararamdaman? Yeah, may part pa rin naman na excited ako. Siguro ano na lang, like, nasa sa akin na lang din yun on how I would make things exciting. So, ikaw, since 7 months ka na rin dito sa Cartal, ano yung exciting part when gagawa ka ng projects? Siguro on the creative side ng paggawa ng mga projects, especially when it comes to shoot, mga shot lists, parang ikaw yung mag-produce yung ideas mo and then it would come to reality. Doon ako na-excite the most na parang from ideas naging output. Nakikita mo sa social media, nakikita mo yung mismong growth ng contents mo through the social media. Yeah, yun nga yung sabi mo, parang nakaka-proud na yung idea na na-produce mo, nakikita mo siya online and parang mas extra special pa siya pag nag-viral, diba? Like, with Migs, meron na siyang 1 million views, diba? Anong na-feel mo nung nagkaroon ka ng 1 million views? Wala lang. Ay, Normal lang, diba? usual lang ganun. Hindi, Usual. parang ano naman, yun very, ano siya, biglaan, I would Oo. say. Kasi sa Ganun. TikTok, guys, hindi mo siya, Mape-predict hindi mo siya talaga. mape-predict kung kailan siya mag-viral. Yeah. Yeah, and then, what's your tip sa mga, natin, para magka-viral? Sa virality naman, hindi naman kasi siya like parang 1 plus 1 equals ganito. Like wala siyang equation talaga ganun. Pero I would say, ayun, trend jacking and make sure na organic yung feel nung content nyo. Like hindi siya salesy ganun. Hindi siya, yung Hard energy na in-exert niya, hindi siya, ang goal talaga is magpa-viral. Yeah, parang mahalin mo lang yung ginagawa mo. Yeah, Kung ano yung ganun. naisip mo, parang put mo dun sa content mo and then mag-grow na yung engagement mo. Yeah. So, ikaw, since we're in a digital marketing agency, so syempre, meron tayong creativity and pag-strategize. Ano yung, sa tingin mo, best part? Like, pagko-content making ba or yung pag-strategize? For me, it would be yung content creating talaga. Kasi nga, like what I've said earlier, na parang yung creative side mo, yung creative juices mo, ilalabas mo when it comes to content creating. So, you would create the shot list, then yung mga pegs mo. So, you would curate it for the brand itself. And then, if pasok mo sa branding ng brand itself, so, doon ako mas na-excite and doon ako mas nagugustuhan ko since yun nga, nalalabas ko yung creative side ko, yung mga creative juices na meron ako. And kasi, akala ng ibang tao parang post lang tayo ng post. Hindi rin kasi nila alam na behind that content, like super tagal niyang pre-process. Like, mag-strategize kami kung ano yung context na ilalagay namin, ano yung magiging take niya for that video. Hindi lang kami post ng post. Yeah, post ng post, it's part of our lives. Pero, meron kaming process na ginagawa to produce that content. So, in your opinion, guys, bakit sa tingin mo na engage yung tao sa content natin? Bakit sila click ng click? For me, pag relatable yung content talaga. Madami siyang engagement na ihikayat niya yung audience natin. At the same time, pag
yung content mo is humanized. Humanize. Ano yun? Sa ChatGPT. From humanize this. So yun, very relatable yung content mo. Madami kang may engage na audience mo. Mas makaka-relate sila sa content mo. The more na makaka-relate sila sa content mo, the more engagement ang makukuha mo. Yeah, about I agree yun. with that. And also yung mga content dapat na pinoproduce mo would be something na you see on your feed. Kumbaga, hindi lang siya yung yung produce talaga. Yeah. Ganun. Something that is organic. And also, tip lang din, know your audience talaga. If alam mo kung sino yung audience mo, parang dun mo makukuha yung ano dapat yung i-post mo. Like for example, ang target audience namin is Gen Z. So syempre, ang gusto ng mga Gen Z yung more funny, skits, and then yun yung ipinoproduce namin. And then, so yun, dahil doon, mas nag-viral, mas na-engage ng mga audience natin. So dapat talaga, know your target audience. Tama. Ayan. So, before we end our sessions for today, what's the one thing you're hoping to learn during your first day here at Cartal? Hindi, kwento mo muna yung first day mo. Sige, go to muna yung first day mo. Yung first day ko, medyo as a intern nung time na yon, medyo nakaka-shock siya. Especially sa culture. And then at the same time, sinaba ka agad dun sa work na yon. So yung first day ko would be a shoot sa isang brand skin clinic sa may Mandaluyong. Chat ako nun, sino nag-chat sa akin nun? Si Ate Radata yun. Para sabi niya, tomorrow, yung first day mo, yung shoot mo dito, ganyan. So medyo na-shock ako kasi first day ko pa lang. Hindi man lang ako, like, wala man lang meet person, makipag-usap sa mga, other employees. Pinasaba ko agad ako sa, sa shoot. And then, for the whole day na yon, nag-film kami ng isa kong co-intern, si KZ. Hi, KZ. Medyo nagkakapa ako nung time na yun. Since hindi ko naman talaga alam yung gagawin ko. At the same time, first day ko nung araw na yun. So, nagkumakapa ako. On the other hand naman, kahit nakakapagod siya, nasayan ako since very fulfilling siya. Especially yung iniisip mong contents, ay lumabas yung gusto mong outcome dun sa kanila. And also, on the other side din, parang masaya din ako since nakapag-collaborate ako with other people. Yeah. Katulad nga nung co-intern ko na si Casey dati, na nakakapag-collaborate ako sa kanya ng ideas ko and then yung thoughts ko, wherein mas naging maganda yung outcome ng contents na meron kami. And then, ano yung question, kuya? Ano yung sa tingin mo, sana natutunan mo bago ka magsimula? Siguro yung pakikipag-communicate with other people. Mahihain ka pa before? Before college naman, mahihain naman talaga ako. And through college, na-express ko yung sarili ko. Yeah. I was able to gain a lot of friends. Tahimik siya nung una. Tahimik lang ako sa umpisa. Siya yung pinakamaldit. So, yun, so, I think nag-grow talaga yung when it comes socializing mo. Pakipag-socialize with other people. Nung first day kasi medyo mahihain ako, medyo shy lang. Very timid lang. Parang hindi ako masyadong nakipag-usap kahit kanino. I mean, kay Casey lang, since co-intern ko nga. As days pass, parang mas na-express ko yung sarili ko, and then yung ideas ko din, and then yung na-express ko din yung gusto kong ipalabas. So yun, mas natutunan ko siya through the months na nandito ako sa Cartal, yung pakipag-communicate, not only with the employees, but also with the clients itself. Yun naman yung pinaka good thing with Cartal. Like, Yeah. ma-expose ka sa maraming tao, ma-enhance yung communication skills mo. Like beforehand, kasi pumasok ako noon na expectation ko like more on online talaga. So, ang in-expect ko noon na sana matutunan ko coming there. Yung pagiging creative talaga. Like kung ano yung process. Kasi syempre as a college student back then, parang medyo wala pa akong idea sa mga ganito. Ayun, more on sa process. Pero coming here na nandito na ako. Same with Vince na mas natutunan ko na yung pakikipag-communicate with people. Especially na we are dealing with a lot of clients. Ako, like personally, I learned how to talk to them na hindi pala siya kung ano ka as a person, ganun mo na siya kausapin. Parang mas iba when it comes sa professionals. Yeah, Hindi siya yung ganun. parang casual lang na. Oh, ayun din, one thing, yun din yung winish ko na, yung sa professionalism. Yun din yung isa kong parang sana natutunan ko before, yung professionalism. Ako talaga, as a person, ako yung parang more on the funnier side. So, kalog-kalog. So, every time nakikipag-usap ako, nahahaluan ko siya ng nilalaro ko sila. So, may ibang clients na okay, pero may iba naman na mas gusto nila more on professional, ganyan-ganyan. So, sana before, like nung college pa, sana natutunan ko na yung ganun. Kasi sa org naman namin, theater ako. So, more on fun din. Sample nga ate. I mean, hindi ko na yung professionalism. I mean, professional in a way na I know what I'm doing, ganyan. Pero yung professionalism na the way you talk, the way you
present yourself to the client. So, ayun. Pero, I'm happy with Gartal kasi doon ko siya napasok, doon ko siya naaral. So, yeah. Yun, I'm happy. I hope meron kayong natutunan, guys, from us. And we're looking for interns. Segue! If you want to be an intern, Yeah. send our message down below. Okay. And again, guys, I'm Nico. I'm Vince. And I'm Migs. And this is Uy, Tara! Usap Podcast AM's Edition. Bye, guys! See you on our next episode!